Bistado ang mga Duterte dito. Dito, ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. Sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na Pero sir, Bistado. Diba? Booking. Narinig niyo po yun? Nagsinungaling po itong si Mijal Dea. Diba? Oo. Gusto na naman niyang bulagin ang mga Pilipino. Gusto niyang palabasin sa media na wala po si Duterte dyan at hindi nila makita. Para magmukhang kawawa ang pamilyang Duterte. Yun yung gusto nilang ipaalam sa mga Pilipino. Kasi sinungalingan yun. Tingnan nyo naman, may kumontra. Sabi ng taong ito, wag muna. Eh wala na eh. Bistado na eh. Eto siguro ganito. Bago siguro ito magpa-interview, kinausap niya muna yung media na ito yung gagawin nating scripted. Eh kaso may late. Biglang dumating, nagtanong, na booking. Paano na yan? Bistado. Diba? Booking. Ay, nako po. Diba? So, yun yung problema. Maraming naniniwala sa mga Duterte na alam naman natin na ubod ng sinungaling ang pamilyang yan. Tingnan mo, gusto na naman paglaruan ang mga feelings ng mga DDS. Paano ko po nasabing paglalaruan? Gusto nilang palabasin na nawawala po si Digong, missing. Okay? Yun yung gusto nilang palabasin. Para magwala ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yun yung klaro dyan. Diba? Para magwala. Para lalong mabuisit. Para lalong magalit sa gobyerno. Sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi dito, ang galit ninyo, gagamitin po yan, no? Ang galit ninyo, gagamitin po yan ng pamilyang Duterte. Diba? Kasi hindi naman talaga totoong matapang ang pamilyang Duterte. Nanggagamit lang yung mga yan. Diba? Kasi kung sila lang, wala. Nga. Isa pa, sa isang pagkakataon, Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na po. Wag. Sir, Ano na, mga Dutae? Booking! Bistado! Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Yun yung sinasabi ko. Hinay-hinay po. No? Or wag kayong magpapauto. Diba? Yan, halatang-halata naman eh. Paano nyo ngayon didepensahan yan? Sige, paano nyo didepensahan? Nandyan pala sa Digong eh. Nakita pala niya eh. Pero ang sinabi niya sa interview sa kanya, iba. Wala si Digong. Ayan tuloy, maraming mga tangang Pilipino yung naniwala sa taong ito, kawawa daw yung tatay nila, missing daw. Nandyan lang pala kasama nila. Lalong, alam nyo, dapat lalong hindi na makalabas to si Digong eh. Kasi grabe. Tagilid na nga siya, nagagawa pang mag-fake news. Gustong palabasin na missing itong mamamatay tao na to. Ha? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre. Okay. Eto po ngayon. Another fake news, bigyan natin ng reaksyon ha. Yan. Yan po. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Pakinggan niyo po ito. Oh my God mga lords. Hindi daw ngayon mahagilap at mahanap si Tatay Digong. Grabe no? Ano kaya talaga ang plano nila kay Tatay Digong? Imagine niyo mga lords, mali-mali na nga yung kanilang pag-aresto. Wala pang pahinga ang matanda. Grabe nila kung tratuhin si Tatay Digong. And ngayon, hindi daw mahagilap kung saan dinala si Tatay Digong. Tandaan mo to, Mr. President. Yung ginagawa Kasalanan na naman ni PBBM yan. Sisisi na naman. mo,
Grabing kahayupan yan. Ah, Naalala ko lang mga Lods, di ba? Si Imelda Marcos, 7 counts of graft and corruption. Pero nagkaroon pa ng mercy ang Duterte admin, ha? Sa ina mo! Kasi nga matanda na, tapos ngayon, wala ka man lang konsiderasyon kay Tatay Digong. Grabe ka demonyo, Mr. si President. Imelda Marcos kasi hindi naman pumatayan eh. Si Digong, pumatay. Kaya yung ICC nakialam na. Diba? Sabi dito, nawawala daw si Digong. Yun yung pinaparating na balita sa mga Pilipino para magwala yung mga Pilipino. Kasi ito po, isa po ito sa inuutusan ng mga dutae na magpakalat ng fake news. Ikalat nyo habang binabayaran ko kayo. Ikalat nyo. De, maraming nag-comment dyan ngayon sa video niya. Awang-awa kay Digong. Ngayon, ito yung pambasag dyan. Okay? Ito yung pambasag dyan ngayon. Yan. Oh, yan. Scripted pala lahat. Nandyan pala si Digong. Bakit? Panoorin nyo. Anong gusto nilang gawin? Standby ako dito, ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. Sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na. Wag. Sir, Oh, nandyan naman pala si Digong eh. Oh, salamat doon sa nagsalita. Na hindi totoo kasi nakita naman daw niya, nandyan naman daw si Digong. Oh, ay paano na yan? Paano na yan? Baklang real talker. Ha? Baklang real talker. Fake news ka. Eh, hindi naman pala nawawala si Digong. Nandyan lang naman pala. Bobo ka. Diba? Paano na yan? Paano nyo ngayon didepensahan yan? Eh, nakita pala ng isang reporter na nandun si Digong. Oo, reporter ba yun? O Pilipino lang din na Marites. Totoo naman pala eh. Sabi niya, hindi po yan totoo kasi nandyan si Tatay Digong. Ibig sabihin, maka-DDS ito. Pero tingnan mo itong DDS na ito, nagsasabi ng totoo. Nandyan naman pala si Digong eh. Oh, natauhan na kayo. Ano? Anong sa inyo? Nag-iiyakan na naman. Yan tayo eh. Huwag kasi magpapadala sa fake news. Huwag maging uto-uto. Kami po dito, nagbabalita lang po kami ng tama. Hindi po kami ng fake news dito. Yung mga fake news po yung binabasag namin dito. Kasi kung talagang totoong mahal mo yung bansang ito, tutulong ka sa administrasyon. Diba? Hindi ka maninira. Ginagawang korupsyon, no? Ni Sara Duterte. Ghost beneficiaries. Korupsyon sa DepEd sa kamay ni Sara Duterte. Okay. Yan, pag-usapan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Grabe ang corruption sa DepEd noong panahon ni VP Sara Duterte. Ultimo SHS voucher program pinanggatasan ang programa. Voucher program ginagatasan. Diba? Bakit naman ganun yung ating Vice President? Akala ko ba matino? Akala ko ba mabait? Diba? Sabi nila kasi mabait eh. Oh. Pero ano to? Ginagatasan. Ang kawawa mga estudyante. Sabi mo, mahal na mahal mo ang mga kabataan. Wala lang pala. Kumbaga, hanggang salita lang pala. Amang dapat sana'y tumulong sa mga estudyante, naging gata. Ang dapat sana'y tulungan ng mga estudyante, tama naman. Pero ang problema, ginagatasan pala ito. Teka lang. KO! Diba? Asan ang mga kurakot? At sino ang nasa itaas ng DepEd nung panahong ito? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Yon. Walang iba, kundi si Sara Duterte. Yung nandun sa tuktok para mangurakot. Tingnan mo yung DepEd natin. Nung naupo si Sara Duterte, wala pong pag-usad. Nung naupo po si Sara Duterte, diyan sa DepEd, pagka DepEd Secretary, ano pong nangyari? Umalat
dumami ng dumami yung fake news. Diba? Lalo pong dumami yung fake news. Ah. Tingnan mo, yung mga estudyante ngayon, simula nung naupo si Sara Duterte diyan or namuno diyan sa DepEd, yung mga estudyante po, hindi ko man nilalahatan, no? Pero karamihan ng mga estudyante mahilig na sa fake news. Oh, mahilig sa fake news. Ano pa ba? Bastos. Bigyan ko kayo ng example paano maging paano ko nasabing bastos ang iilan sa mga estudyante ngayon. Ito mga pre, papakita ko po sa inyo ha. Bakit ko nasabing simula nung umupo itong si Sara Duterte ay dumami po yung bastos sa mga paaralan. Dumami yung mga fake news sa mga paaralan. Okay? Simula po nung si Sara Duterte ay naging DepEd Secretary po, tingnan nyo ang ginawa ng estudyanteng ito. At yung mga kasama niya, tuwan-tuwa pa. Okay? Tingnan nyo po ito. Tinanggal ko lang po yung music kasi may copyright eh. Diba? I-play ko ng walang ano. Tingnan nyo. Sinulatan yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Winasak. Ganon. Nagtawanan pa tingnan nyo. Diba? Lalong naging bastos yung mga estudyante. Dahil dito kay Sara Duterte. Diba? Tuwan-tuwa pa. Nakasmile pa sila. Yan ba yung natutunan ng mga estudyante ngayon? Yan ba? Anong nangyari? Kaya yung mga anak nyo, gabayan nyo yan. O yung, dapat kasi, neutral kayo. Kung ayaw, ganito kasi yan eh. Nanalo eh. Pagkapangulo eh. Respetuhin nyo. Kahit sinong maging pangulo ng Pilipinas, respetuhin nyo. Okay? Pagbaba niyan, pagkapangulo kung may kasalanan, kasuhan. Katulad ni Digong, puro pataya yun yung pinopromote dito sa ating bansa. Yan yung napala ng tatay nyo. Ito na. Tuloy na tayo dito. Yan. Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa umano'y pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang Alain mo yan? Ghost beneficiaries? education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Ang isang estudyante Galing ano? Iba talaga ang inyong lustay. Namnamin nyo to. na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get those Breaking news po yan ha. Nangyari yan dahil lang kay Sara Duterte. Si Sara lang po yung nakagawa niyan. beneficiaries. Sa school year 2023-2024, magit 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila Ibang klase. binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong Magkano? 145 million. school year 2024-2025, Tapos sa ghost beneficiaries, 25 million. mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga Grabe no? Sino po yung nakagawa niyan? Diba si Sara lang? At yung mga yan, hindi niya pa po masagot-sagot. pribadong paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, ganito ba ang dapat ginagawa ng DepEd? Krisis na nga ang bansa, dinagdagan pa ni Sara Lustay. VP Sara, sagutin mo ang isyong ito. Hindi pwedeng palagpasin ang korupsyon. Kurakot kasi ang pamilyang ito. Okay, mamove naman po tayo. Doon sa Typhoon Karina. Nagkaroon po ng Typhoon Karina. Okay? Si PBBM, busy kung anong gagawin mga solusyon, paano mahatira ng tulong, o anong supply ng pagkain yung mga binaha. Diba? Yung mga lumutang yung bahay. Si PBBM po, inasikaso niya yan. Diba? Lumusong pa nga yan sa baha para lang makita yung sitwasyon ng mga Pilipino. Pero itong si Sara Duterte, nasan po?
nagpunta pong Germany, di ba? Habang yung Pilipinas binabaha, si Sara pa Germany lang. Nung napicturan sa airport, siya pa yung galit. Di ba? Siya pa yung galit. Nakuhanan siya ng picture sa airport, abay nagalit. Kung wala ka naman talagang masamang intensyon, bakit ka magagalit? Diba? Tama ba ako? Tama ako? Tama talaga. Oh. Tama talaga ako. Si PBBM, pagod na pagod dito. Halos wala nang tulog yung tao. Kahit puyat, diba? Dahil inuuna yung mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Dapat nandun ka, Sara Duterte, tumutulong ka rin. Dapat tumutulong ka sa mga binaha. Eh paano kasi? Idol niya daw si Taylor Swift. Eh may concert sa noon? Germany. Mas inuna pa yung concert kumpara sa binaha. Tandaan mo, Sara Duterte, Vice President ka. Gampanan mo yung pagka-Vice President mo dapat. Inuuna mo yung party-party eh. Diba? Pagpalagay natin, okay, naka-schedule na kayo papuntang ibang bansa. Vice President ka. Kasama mo yung pamilya mo. Okay lang. No problem, naka-schedule ka na eh. Pero dapat, di ba, bayan muna bago sarili. Bayan muna bago sarili. Na timing, may bagyo. Nung aalis ka ng bansa, dapat kinansila mo muna, hindi ka muna sumama. Hayaan mo yung pamilya mo. Mag-enjoy doon. Karapatan naman nila yun eh. Pero ikaw kasi Vice President ka. Dapat gampanan mo yung trabaho mo, huwag kang tatamad-tamad. Huwag ka dapat tatamad-tamad. Diba? Wala kasi ang ating Vice President eh. Inuna pong maglakwatsa. Hindi naman talaga kayo mahal ng Vice Presidente nyo. Sa Typhoon Karina pa lang. Every time na may bagyo, wala po si Sara Duterte. Nung nakaraang mga bagyo, nakalimutan ko, bagyo yun? Wala din si Sara. Nasaan? Nandoon po sa Visayas. Umattend ng kasal ng isang dismissed mayor doon. Pero binabaha yung Metro Manila. Diba? Umiiwas sila sa baha. Ang pamilyang Duterte, mahilig po yan sa party-party. Si Basti, ganun din, tanghali nang pumasok. Bakit? Ang Uber. Diba? Ang Davao, nagtalit-silitsi po yung Davao. Ngayon, sabi nyo, mahal nyo to. Mahal nyo yung tamad? Mahal nyo yung kurakot? Mahal nyo yung palamura? Mapagbanta? Yung example na pinakita ko sa inyo kanina. Dahil kay Sara Duterte, naging bastos yung mga estudyante, di ba? At meron pa. Si PBBM pinatay nila. Merong isang grupo, si PBBM nilagay sa gitna, yung picture ni PBBM, nagsindi sila ng kandila, tapos yung nakalagay doon, rest in peace daw. Okay, rest in peace daw. Kinabukasan, dyan sa grupo nila na yan, may isang namatay. Bakit? Heat stroke po. Biglang bumalik yung karma. Sila yung namatay. Alam nyo, masama po yan ha. Yung magsisindi ka ng kandila sa isang tao. Kahit galit na galit ka dyan, anong galit mo? Huwag mong gagawin yan. Kasi babalik at babalik yan sa'yo. Magkakalit-silitsi talaga yung buhay mo. Sinindihan po, alam ko may nakakita sa inyo. Kalat yan sa TikTok. Kalat sa Facebook. Alam ko nakita nyo yun eh. Sinindihan po ng kandila si Pangulong Bongbong Marcos. Sinindihan po ng kandila. Tama ba yun? Diba? Hindi maganda. So, yun lang. At